Ang pagbabalik ng ermitanyo. Sana walang mag-skip ng ads. Maraming salamat. At simulan na natin to. Habang bumabangon siya, tuloy-tuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng kaibigan niya at ni Estacio. At kitang-kita niya ang paging dihado ng kaibigan niya. Magaman gusto niya itong tulungan, wala siyang magagawa dahil maging ang kanyang sarili halos hindi makatayo. Tanging pagsilay na lamang ang kanyang nagagawa ng mga oras na yon habang tumutulo ang kanyang mga luha. Kahit ganun na ang mga nangyari, desidido pa rin ang matandang lumaban hanggang sa muli itong nadakip ng trabongkong buhaya dahilan para hindi ito makagalaw. Halos mapahiga na ito sa lupa dahil sa paghirap nito kay Estacio. Nang mga oras na yon, inaasahan na ni Fidel na mamamatay na ang kaibigan niya dahil bumulagta na ito sa lupa. Pero habang nakahiga ang matanda, bigla na lamang itong ngumisi at nakatingin kay Estacio. Ano? Nakakatulong ba ang mga natutunan mo? Alam kong pagod ka na, kaya alam kong handa ka nang mamamatay ngayon. Wika ni Estacio, sabay tadyak kay Manong Jem. Pero laking gulat ni Fidel nang biglang ngumisi ang matanda at kasabay nito ang pagkatupok ng katawan nito at naging abo. Laking gulat na lamang ni Estacio nang may biglang tumadyak sa likuran nito at tumalsik si Estacio sa mga punong kahoy. Paglingon nito ay nanlaki ang mga mata nito nang makita niya ang kanyang kalaban na ibang-iba na ang itsura. Nakalutang ito sa hangin habang nagliliwanag ang kulay asul sa suot nitong makalumang saya na kulay itim. Kailangan mo ba talaga ng sakit sa katawan? Ha? Hindi mo pa nga alam ang tunay kong kakayahan, Estacio. Kaya ngayon, nahulog ka na sa sarili mong bitag. Humanda ka, Jimeno. Dahil tatanggalin ko lahat yung buto mo sa katawan. Sagot nito sabay talon sa matanda. Pero bago pa man tumama ang hawak nitong trabongko, ay winaglit lamang ito ng matanda na animoy hindi naapektuhan sa mahiwagang armas nito. Paglapag nilang dalawa sa lupa, ay agad naglaban ang mga ito. At laking gulat ni Fidel na halos lamang sa laban ang matanda. Paghampas ng hawak nitong trabongko kay Manong Jem, ay sinalag lamang niya ito gamit ang kaliwang kamay. Sabay sampal sa pagmumukha nito. Takang-taka noon si Estacio dahil nakakaya nitong salagin ang armas niya at nagawa pa siya nitong sampalin sa gitna ng labanan. Dahil sa galit ni Estacio sa ginawa ng kaibigan ni Fidel, ay hindi ito nagdadalawang isip na sumugod. Habang tumatakbo itong papasugod, kitang-kita ni Fidel ang panlilisik ng mga mata nito at kasabay ng paglaho ng tungkod nito. Nang mga oras na yon, ay isa na itong ganap na gabunang aswang. Dahil sa mga nasaksihan ng kaibigan ni Fidel, mas naging maingat na ito sa kanyang katunggali. Alam niyang mapanganib ang ganong anyo dahil kaya nitong wasakin ang depinsang ginagawa niya.
Habang nagpapakawala ng matinding atake ang gabunan, ay maingat itong iniilagan ng matanda. Pero kahit gaano kaliksi ang gabunang yon, halos hindi nito malapitan ang matanda sa sobrang bilis nito. Habang patuloy na umiwas ang matanda, doon naman ito nakahanap ng pagkakataon para lusutan ang mga atake nito. Pagtama ng kanyang punyal sa may tagiliran nito, ay bahagyang napahinto ang gabunan. Pero hindi yon hadlang para panghinaan ang gabunang yon. Mas lalo itong naging malakas at determinadong patayin ang matanda. Pero sa bawat atake nitong ginagawa, ay paunti-unti din siyang tinamaan ng hawak nitong punyal. Ano gabunan? Napapagod ka na ba? Akala ko ba malakas ka? Pero bakit ngayon ay parang nawawalan ka na ng lakas? Wika ni Tandang Jem. Pero hindi sumagot si Estacio at mas lalo itong nanggigil. Nang tumalon ito papunta sa kanya, ay walang takot namang sinalubong ito ng matanda. Nang magkadikit silang dalawa, ay gigil na gigil ang gabunan habang pinaulanan siya ng saksak at kalmot sa mahabang matalas nitong kuko. Pagbagsak nilang dalawa sa lupa, ay matagumpay ding nagawa ng matanda ang mga plano niya. Ang gabunan noon ay napuno ng saksak sa katawan, habang ang matanda hindi man lang tinatablan. Habang tumatagas ang dugo ng gabunan sa lupa, ay nasipat niya ang kanyang sarili sa ganong sitwasyon. Tila ba nung makita ng gabunan ang kanyang tinamo, ay doon na ito unti-unting nanghihina. Pero kahit naghihirap na ito, ay sinugod pa rin ito ang matanda ng buong lakas. Pero dahil sa dami ng tama nito, ay wala na itong kakayahan para tamaan ang kalaban niya. Hanggang sa muli niya itong nabigyan ng saksak banda sa may kili-kili nito. Napahinto ito habang nakatalikod sa kanya. Unti-unting napaluhod habang sumuka ng dugo. Habang nakaluhod ito, ay nagwika ito ng, "Matagumpay mo nga akong mapatay. Pero babalik ako makalipas ang ilang mga taon para ubusin ko ang salinlahi ninyo." Babalik ka pa sa kalagayan mong yan. Kung sakaling mapasok ka sa ibang katawan ng tao, ay papatayin pa rin kita. Ang nilalang na kagaya mo, Estacio, ay wala ng puwang sa mundong nilikha ng Panginoon. Tumuloy ka na sa impyerno dahil naghihintay sa iyo doon ang parusang nararapat sa iyo. Wika ni Tandang Jem. At tuluyan na ngang nawala ng buhay si Estacio. Matapos nilang mapaslang si Estacio, ay napatitig si Fidel sa hawak nitong punyal. Nagtanong naman siya sa matanda ukol sa punyal. Pero hindi na muna ito naglahad ukol sa punyal na yon. Ang punyal na ito ay gagamitin natin muli bukas. Pupuntahin natin ang taong pinagmula ng lahat ng ating mga kalaban. Wika sa kanya ni Tandang Jem. Nang gabing yon, ay dinala siya ng matanda sa kubong tinitirhan nito. Hindi alam ni Fidel kung saang lugar yon. Kaagad nakatulog silang dalawa dahil sa sobrang pagod nilang nadarama. Kinabukasan, di na muna sila dumayo ng sabong dahil nga may pupuntahan silang tao. At naglalakad na nga sila
papuntang bayan. Pagkarating nila ng pagkarating sa bayan, ay laking gulat ni Fidel dahil ang taong tinutukoy nitong puntahan ay walang iba ay si Ilyong na dating katiwala ng amo niya. Hindi ito makatingin sa kanila ng diretsyo at ilag na ilag ang paningin nito. At animoy gumagawa ito ng gawaing pagkakaabalahan. Walang takot itong kinumpronta ng kaibigan niyang matanda. Makikipagpatayan ako sa iyo kapag inulit niyo pa ang ginawa niyo kagabi. Kahit may baril ka, hindi kami natatakot. Pinatay nga namin ang mga aswang na hiningan niyo ng tulong. Kayo pa kaya? Kayang-kaya namin kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Babala ni Mang Jim habang pinapakita ang punyal nitong dala-dala. Hindi naman nakaimik si Mang Ilyong at animoy abalang-abala talaga ang mga yon. Ni pagtitig sa kanilang dalawa ay hindi nito magawa. Yung mga kasama naman nito ay nagsisialisan. Matapos yan ay agad umalis ang dalawa upang bumili ng kanilang makakain. Manong, kasama pala si Mang Ilyong sa mga armadong mga lalaki kagabi? Tanong ni Fidel. Oo, Fidel. Sila ang may kagagawa noon kagabi. Hindi makapaniwala si Fidel na kasabwat pala ang taong yun sa mga taong gustong sumukot sa itim na manok nila. Pero sumapit ang gabi ng araw na yun at bumalik na naman ang mga grupong yun. Nagtataka sila kung bakit nagawa sila nitong natuntun. Sa kadahilanang wala ang isa sa mga ito ang nakakakita sa kanilang pinuntahang lugar. Aba, hindi talaga kayo natinag sa babala ko, ha? Kaya pala ang taas ng pangamoy nyo. Dahil nagsama pa talaga kayo ng mga aswang. Ang ginawa nitong kaibigan niya ay tinarak niya ang tangan niyang punyal sa lupa ng kanilang kubo. Ibinigay din ito kay Fidel ang tilang may nakaukit na krus. Malamang sa malamang, hindi maiwasan ng mga aswang na yon ang pagtuunan ng mga aswang si Fidel. Galit na galit noon si Manong Jim sa mga oras na yon dahil sa hindi ginalang ang kanyang babala nung mga nilalang. Gusto yata ng taong si Ilyong na makuha talaga ang mga itim na manok na yon. Walang sabi-sabi ay agad lumabas ng kubo si Tandang Jim. Pabang sa susunod na kwento, mga kermitanyo. Yun lang.